Okay guys, so ito meron na naman tayong pasyente, instant pot. Ito nga pala guys ay pressure cooker. Hindi ko alam kung anong tawag dito guys, pero pwede natin tawagin sigurong electronic na pressure cooker. So ito guys, mahalaga itong papakita ko sa inyo. Malamang itong dahilan kung bakit siya nasira, kasi ito is 120 volts and then sa Pilipinas siya ginamit, kaya siguro nasira. Pero made in China siya. Kaso nga pinadala ito galing daw ng US. So naisaksak sa 220 and then may pumutok. Kung mapapansin nyo, kakaiba yung design nito kasi nga pressure cooker ito. Hindi ko alam ang tawag talaga dito, pero instant pot naman yung nakalagay doon. Yun na lang sigurong tawag natin. Yan guys, no. Pero may electronic siya sa loob, syempre. So meron siyang rubber dito. Pressure cooker nga, syempre may rubber talaga yan. So ito guys is wala na siyang power, no. Kasi nga naisaksak dito sa Pilipinas, 220 tayo, no. Mamaya explain ko kung kakayanin to ng mga transformer na ordinary lang, yung mga bababa. Kasi ang wattage niya is 1000 watts. Dito nga pala guys yung lock niya, no. Pag iniikot mo yung takip, maglalak siya. Pressure na pressure cooker talaga ang design niya, no. Bubuksan ko muna pala guys para mabilis tayo. So ito guys yung kanyang loob. Napansin ko agad yung pumutok na parts, yung tinatawag na varistor. So isang tornilyo lang pala yung tinanggal ko dito. Ito, the only one. And then matatanggal nyo na yung likod, makaka-access na kayo sa loob. So ito yung part na electronic sa kanya. Bali yung sumabog yung kulay blue na yan, varistor ang tawag dyan guys. Hindi ko alam yung exactly tawag, pero varistor ang tawag ko. And then yung fuse nya, siyempre sira yan. Automatic naman pag may sumabog, mapupuse yan. Okay, tanggalin ko muna, no, para makita natin yung ilalim. So guys, yan tinatanggal ko na, no. So ito nga pala yung nangyari sa ilalim. So natuklapan siya. And then mayroon parang mga itim dito, pero sure ako hindi yan nadamay kasi meron siyang varistor. Bali papalitan lang siguro natin dyan is fuse. Kung mapapansin nyo dito, ang capacitor nya is 450. Ibig sabihin hindi nadamay itong regulator IC na to para sa power supply, kasi mataas naman yung kanyang capacitor. So fuse lang tayo, 3.1, and then varistor. So yun ang tatanggalin natin, then try natin. Kung mataas tong capacitor guys, so malamang safe yung power supply dyan, no. So hindi na tayo magpapalit siguro ng regulator dyan. And then sukatan nga pala natin tong heater nya para malaman natin kung pwede siya sa 220, no. Kasi ang alam ko dyan, dapat nasa around 50 kung pwede sa 220. Tingnan natin kung anong ohms sa makukuha natin dyan. Nasa 15 lang, oh, hindi pwede guys sa 220 to. May masyadong mabilis tong iinit. So 110 talaga or 120 volts talagang advisable ko dito para hindi siya agad-agad masira. Kasi guys, pwede natin tanggalin yung varistor nito and then 220 na tayo, pero hindi ko sasuggest yun. So ito nga pala guys yung ipapalit nating varistor sa fuse. Naka-ready na. So tatanggalin ko lang muna and then lilinisan natin yung ilalim. Yan lang guys ang papalitan ko dyan guys, wala tayong imamagic dyan. Kasi nakita nyo naman na mataas yung capacitor. Then may tuklap sa ilalim, dudugtong na lang natin sa panang varistor yan. Okay, simulan na natin. Ito nga pala guys yung tinanggal natin, no. So napalitan na natin siya. Yan, no, medyo mas malaking varistor ang available sa akin. Then may fuse na tayo doon. Kung napansin ko dito guys, nagkamali ako ng sinuksukan. Sinundan ko yung dating fuse. Meron palang option dito. Kung mapapansin nyo, meron ditong ayan, no, fuse na para dun sa square. Meron din para dun sa pahaba. So pares lang ang connection nila kung mapapansin nyo dyan. By the way, check muna natin yung fuse kung okay talaga yun, no. Then testerin muna natin nga pala yung fuse na yan. So pinakita ko sa inyo yung board. So dito naman tayo sa fuse, para walang duda na sira talaga yung fuse. Siyempre pumutok nga, talagang sira yan. Sira talaga, no, open. Pagdikitin ko yung tester ko, meron. And then testerin ulit natin, wala talaga. So try naman natin paandarin ngayon. So testing na tayo. So ito na siya. Yung tinanggal nating pyesa, dinikit natin para makita ng customer natin.
So dito guys ay susubukan kong tingnan kung 1000 watts talaga yung konsumo nito kapag nakaandar. Pero dahil nilagay yung 1000 watts, siguro aabot dyan, no? Pero hindi ko lang sure. Pero I think hindi. Siyempre parang boundary lang. And then gagamit tayo ng wattmeter. Try natin. Hindi pala naka-ready. So ito ulitin natin. Pakita ko ulit guys, 1000 watts. Then sasaksak ko. Nasaan na ba yung saksakan? Ito na pala. So meron tayong 118 volts. Then 0.4 yung watts kasi wala naman nakaload. Then saksak natin para walang daya. Pakita ko sa inyo yung saksakan. Nasaan na ba? Ito yung saksakan nya. Yan. Saksak ko muna. Okay, sa electronic nya, dun sa power supply, merong 1 watt. Yan, naka-on na siya, no? Yan. Pero ang problema natin guys, hindi natin may on kung hindi natin mapipindot itong nasa ibabaw. Kasi yan yung kanyang switch nya para mag-on. Yung heater guys, yung heater, hindi yung electronic. Okay, so maghanap muna ako ng ilalagay ko dyan. May nakita ako dito kung pwede siya ilagay kaya ito. Try natin. Naku, hindi pwede. May nalaglag pang tornilyo guys. So tanggalin ko muna yung tornilyo. Baka pumunta sa ilalim. So maghanap muna ako guys ng magandang ilagay dyan na may pipindot siya. Kasi wala yung kanyang kaldero. So ito guys, dalawang transformer. Para mapindot siya. Yan na. Yan, naka-on na. Di pa pala, pa-power on pa pala yan. Sorry, off pa yan. So pindutin ko kaya yung pressure cook. Try natin ito pang pressure. Then may oras dyan, iseset pala, no? Ayan muna natin yan. Play na lang natin, play. Yan, nag-on na. Tingnan natin yung wattage. Naku, ang taas pala nito. 788. So guys, dito sa 700 plus na watts, hindi tayo pwedeng gumamit ng mababang transformer. So dapat higher doon sa 700 ang kailangan nating transformer dito. Siyempre dapat mas mataas para safe at gumana siya ng normal, no, para hindi laging nasisira. So titingnan natin yung init niyan mamaya kasi pinandar natin. Ngayon ito na siya guys, oh, yung init niya. Saglit lang yon, mayroon na tayo nakuwang, pinatay ko kasi agad guys kaya ganyan, no. So ipa-power on ko ulit yan. Tingnan natin kung i-increase yung kanyang heat. Try natin. I-power on ko muna konti lang para baka mabilis. So yan guys, makikita nyo nag-i-increase na yung kanyang temperature from 100 na siya, oh. So mabilis siyang uminit. Okay, so ganun lang siya guys. So hindi ko may re-recommend guys na mas bababa tayo sa 700 watts na transformer kasi 1000 watts talaga pala to guys. Okay, sana meron kayo napulot na idea about dito sa rice cooker na to. Ingat guys, maraming salamat. Ang galing! Ang galing!